Good morning, good afternoon, good evening to the world. So, welcome back to my channel, John Sansan. So, very interesting mga kapatid kasi first time natin mag-deliver ng message dito sa ating channel. So, we are talking about the topic for today. It's all about faith. So, the test of faith. The center of text found in the book of Mark chapter 5, verse 35. New translation. So actually mga kapatid, faith is actually a non-negotiable Christian arsenal. We cannot talk about Christianity if we are not talking about faith. The Bible is very clear, mga kapatid, even from the Old to the New Testament, saying that the just shall live by faith. The Bible is also clear, saying that through faith we are saved. So maliwanag po mga kapatid ang sinasabi po sa atin ng Biblia. Without faith, it is impossible to please God. So in essence, mga kapatid, without faith, it is impossible to have God. Because faith is an important arsenal that Christians have. Although we understand, mga kapatid, na ang faith ay may kanya-kanya siyang level. So everyone has a faith to some degree. Like for example, pag sumasakay ka sa aeroplano, na-exercise natin ang ating faith. Right? Kahit hindi natin kilala ang piloto, kung siya ba ay baguhan o veterano ng piloto, we do not know that. We do not know that. Right? Sumasakay ka pa rin at sumasampalataya ka na makakarating ka sa destination mo na ligtas. Amen for that. Amen for that. Na makakarating ka na safe, na walang mangyayari masama. So in other words, mayroon ka faith. Like for example, kapag ka nadideposit ka ng iyong pera sa bangko, right? Na-exercise pa rin natin ang ating faith. Kahit hindi natin kilala ang dealer or cashier, binibigay mo yung pera mo, pinagkakatiwala mo yung pera mo sa kanya. So in other words, mayroon ka pa rin faith. Like for example, pag nagmamaneho tayo ng ating sasakyan, right? Kahit gaano kalayo ang pupuntahan natin, it talks long ride, sumasampalataya ka pa rin na makakarating ka na ligtas sa iyong pupuntahan. Alright. So in other words, mayroon tayong faith. Amen for that. So kanya-kanyang liban. So I believe mga kapatid, when we read the scripture, even from the Old to the New Testament, when we are looking of teaching of Jesus, when we are looking at the miracle of Jesus, the living of Jesus is always about the working of faith of His disciples, right? At laging dinidevelop ng ating Panginoon ang faith ng kanya-kanyang mga disipulo. Kaya siguro dumaan sila sa mga struggle, kaya siguro dumaan sila sa mga bagyo, kaya dumaan sila sa maraming mga challenges sa kanilang buhay because Jesus wants to strengthen their faith. Kapag binasa natin mga kapatid, yung Matthew chapter 1 o chapter 17 verse 20, ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, kung mayroon kang panampalataya na kahit singliit lang ng isang butil ng mustasa, ay kaya mong utusan ang mga mountains na gumalaw. Can you believe that? Can you believe that? Right? Na kahit gaano ka mountain size ang mga challenges mo sa iyong buhay, a mustard seed's kind of faith can move that mountain.
So in other words, if you have faith, God has a thought. God has a thought. Kung mayroon kang panampalataya, may kapangyarihan ang Diyos na gawin kung ano man ang pinapanampalatayanan mo sa iyong buhay. So ibig sabihin mga kapatid, ang panampalataya ay active, ang panampalataya ay powerful, at ang panampalataya ay potent. So it is a strong faith that we have. A mustard seed kind of faith can move mountains in your life. Amen for that. Amen for that. Although mga kapatid, hindi rin naman nire-recommend ni Jesus na manatiling maliit ang ating faith sa Kanya. Kasi nga mga kapatid, ang disipulo ng ating Panginoon, nire-rebuke ni Jesus pag maliit ang kanilang faith. Ang sabi nga ni Jesus, "Oh, you all little faith." So in other words, hindi against ang Diyos na mayroon tayong mustard seeds kind of faith. Pero ayaw ng ating Panginoon na manatiling maliit ang ating faith sa Kanya. So the question of batid, how we reconcile yung thought na ayaw ng Diyos na maliit ang ating faith forever. At the same time, mayroon tayong master seeds kind of faith. So actually mga kapatid, if you read the scripture, makikita natin na gumagamit ang ating Panginoon ng metaphor. Kasi ang sabi ni Jesus, if you have faith like a mustard seeds. So in other words mga kapatid, ang panampalataya mo ay parang mustard seeds. Pero ayaw rin naman siguro ng ating Panginoon na manatili siyang mustard seeds. Right. Pero ang sinabi ng ating Panginoon, kahit gaano kaliit ang panampalataya mo, parang buto ng isang, sabi nga dito, ang buto ng isang mustasa, it can move the mountain. It can move the mountain. Kasi mga kapatid, ang buto, kapag ibaon mo sa lupa, inaarawan mo, dinidiligan mo, inuulanan mo, ay pwede siyang mag-grow. Pwede siyang mag-mature. Pwede siyang mag-fruitful. Katulad ng panampalataya natin mga kapatid, kapag nilagay natin sa tamang environment, your faith can grow. Kaya nga ang importante din mga kapatid, pumunta kayo sa church. Importante din yan. Kahit gaano kaliit ang panampalataya mo, in this kind of environment na sumasama ka sa mga nagkakantahan ng praise and worship, na sumasama ka sa mga taong nag-aaral ng salita ng Diyos, na sumasama ka sa mga taong nagsisimba, your faith can grow. Because faith comes from hearing and hearing and hearing by the words of God. Maliit man ang panampalataya mo at first, pero at this kind of environment, your faith can grow. Your faith can grow. Amen for that. So, and now mga kapatid, actually we are talking about the test of faith. Very interesting. We are talking about the test of faith. So introduction pa lang yun. So we are talking about the test of faith. At ang pinakamagandang example na ibibigay ko sa inyo ngayon, ang test of faith ay ang testing sa faith ng isang tatay sa scripture na ang pangalan ay tama yan, Jairus. Si Jairus mga kapatid is a leader of synagogue na may malaking problema. May malaking problema si Jairus. Ano ang problema ni Jairus? Ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na babae is dying. And now let's proceed. We are going to read the Bible. Ang sabi ng Mark chapter 5 verse 21. Jesus got into the boat again and went back to the other side of the lake. Other side of the lake. So, historical context. Kasi si Jesus,
Galing siya doon sa kabilang island. May pinagaling si Jesus doon sa kabilang island. Na dinayo ni Jesus doon ang isang tao na sinalipan ng maraming demoniac sa kanyang katawan. Pinagaling niya yun. At pumunta siya doon sa isang island. At ito na yun. Jesus got into the boat again and went back to the other side of the lake. And tuloy tayo. When the large crowd gathered around him on the shore. So maraming tao ang nag-abang nandoon on the shore. At this time mga kapatid, si Jesus ay kilala na ng maraming tao. At this time si Jesus ay celebrity na. Celebrity na si Jesus. At this time, he is already a famous at the time. Siguro kung si Jesus ay may YouTube at least, diba? 22 million followers. 22 million followers. Kahit saan siya pumunta, dadayunan siya ng maraming mga tao. Makita lang ang ating Panginoon. And he is already a famous at the time. Tuloy tayo sa verse 22. Okay, tandaan niyo, basahin niyo kung mayroon kayong mga Bible dyan. Electronic Bible or Holy Bible, alright? So, let's go to verse 22 in Mark chapter 5. Mark chapter 5, verse 22. Then the leader of a local synagogue, whose name was Jairus, right? And when he saw Jesus, he fell at his feet. So very interesting. And from famous Jesus to another famous guy whose name was Jairus, right? Famous ito kasi synagogue ruler, diba? Synagogue ruler, from famous Jesus to another famous Jairus. And his name is Jairus, right? And when he saw, magkita sila kapwa celebrity, kapwa famous. When he saw, he fell at his feet. Hindi sila nag-follow to follow. Nag-subscribe to subscribe. No, he fell at his feet. Hug to hug, mga kapatid. This famous guy, a leader of synagogue, knowing na pwede siya mag-viral sa YouTube. Hindi siya nakapag-shake hands kay Jesus. He fell at his feet. Lumuhod siya, mga kapatid. So tuloy tayo sa verse 23. Pleading fervently. My little daughter is dying, he said. Sabi niya, my little daughter is dying. Please come and lay your hand on her. Please, Lord, come her and show that she can live. Diba? So in other words, she was so desperate, mga kapatid, na nagpatira pa siya at tumagpa siya sa harapan ng ating Panginoon. So from famous guy, celebrity, to another famous Jesus, he must be very desperate at that time. Maybe mga kapatid, you realize na kahit gaano man natin kayaman, kahit gaano man natin kasikat, kahit gaano man natin kaedukado, dumating sa buhay natin na mawawalang saysay ang lahat ng ito. Kasi kakailanganin natin si Jesus. May mga pagkakataon na hindi ka kakayang tulungan ng diploma mo. May mga pagkakataon hindi ka kakayang tulungan ng pera mo, ng influence mo. At tanging Diyos lang ang makakatulong sa iyo. Tanging Diyos lang ang makakatulong sa iyo. At wala kang magagawa kundi ang magpatira pa at mag-bow down sa ating Panginoon at sasabihin mo, Lord, hindi kaya ng pera ko. Lord, hindi kaya ng diploma ko. Hindi kaya ng kagandahan ko. Tulad ni Jairus. He is a ruler. And he was fervently pleading with Jesus. At ang sabi niya, Lord, my little daughter is dying. Hindi ito basta-basta sakit lang, mga kapatid. Hindi ito basta-basta malagnat lang ng kaya ng bioges. His daughter is dying. Kung mawawala pa itong kaisa-isa kong anak na to, wala na ang lahat sa akin. And she's dying. Kaya nga sabi niya, please,
Can you imagine that? A leader is saying please. A leader is saying please. A famous guy, influential rich man, educated man is saying please. Alam niyo ba mga kapatid, alam niyo pag-ano ka sa panahon natin ngayon, may mga tao na wala na ng nag-aralan, hindi pa marunong mag-please. Well, I'm not condemned, but that's true. Pero bihira nila makakakita ng ganitong tao. Right? May pinagmamalaki sa buhay pero kayang mag-please. Arang sabi niya, please, come. Please come and lay your hands on her. Please, Lord, help her so she can live. Tuloy tayo sa verse 24. And Jesus went with him, and all the people followed, crowding around him. Nararamdaman niyo ba yung pagmamahal ng isang tatay? At ang sabi ng scripture, Jesus went with him, and all people followed around him. So may mga taong andoon, mga kapatid. May mga taong nandoon para lang maki-selfie kay Jesus. May mga taong nandoon para lang maki-osyoso, maki-marites. Diba? Pero may mga tao rin naman na katulad ni Jairus na very desperate. Very desperate. At ang sabi niya, please Lord, heal my daughter. And Jesus, mga kapatid, is being generous at this time. He went with him. He went with Jairus, mga kapatid. And my imagination suggests, mga kapatid, since si Jairus and my sense of urgency and emergency, siyempre siya yung nangunguna. Diba? Siya nung nag-lead kay Jesus. Siguro. Sabi niya siguro, tabi, bigyan niyo na kami ng daan. Jesus, come. This way. Siya, Jairus yung nag-lead siguro kay Jesus at that time. Right? So in the midst of urgency, mga kapatid, sa gitna ng emergency, this is a life. This is a life and death situation. So that sa gitna ng life and death situation, mga kapatid, look at this. Sa verse 25. A woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding. Mga kapatid. So, my emergency, my urgency, the daughter is dying. So si Jairus na ngayon humahawi-hawi sa mga tao. Come. Siya na ngayon humahawi sa mga tao. Come. Tabi kayo dyan, pakiraan ni Jesus. Kasi my daughter is dying. Diba? Siya yung, kung may number ring siguro at that time, siya yung nakakuha ng number 1 sa gusto mong pagaling. Siya yung nakakuha ng number 1 sa gusto mong pagaling. So ikaw, gusto ka magpagaling? Sino bang pangalan natin yan? Pedro, gusto ka magpagaling? Okay, number 2 ka. Juan, ikaw, gusto ka? Okay, number 3. Pero si Jesus ang nakakuha, o si Jairus ang nakakuha ng number 1. Of course, siya yung nakakuha sa number 1. So pagkatapos, mga kapatid, may sisingit, may sumingit sa pela. Wala siyang number actually. Wala siyang number. So mayroong isang babae constantly bleeding, dinudugo for 12 years. Alam naman natin kapag ka dinudugo for 12 years. Isang araw na alam How come 12 years? Alam natin. Paano kung pag ang babae ay dinudugo? Siyempre, hindi namin alam yun.
Pero kayo lang nakakaalam. Diba? Mainit ang ulo. Diba? Mainit ang ulo. So ito mga kapatid, ang babae na ito dinudugo for 12 years. Mainit siguro ulo nito, 12 years. So ano ang epic ng kanyang bleeding? Ano ang epic ng kanyang bleeding? Tingnan natin sa verse 26. He suffered a great deal from many doctors. And over the years, she had spent everything that she had to feed him. But she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. Mas lumala. No, lumala na gusto. She had gotten worse. So itong babae na ito mga kapatid, naubos na ang pera niya siguro at the time marami pa siya pera. Naubos na ang kanyang pera sa kakapagamot ng iba't ibang mga doktor, mga galing na doktor. Probably at the time siguro marami pa siyang pera. Marami siyang source of income at the time. So nagsimula siguro at the few months, umaasa pa rin siyang gagaling siya. Yung few months eventually nagiging 1 year, 2 years, 3 years, 4 years mga kapatid, hanggang sa umabot ng 12 years. Ang lahat ng kanyang yaman naubos na, ang pera niya naubos na. At sa halip na bumubuti ang kanyang kalagayan, lalong sumasama. Ang sabi ng scripture, in fact, she'd gotten worse. Probably she was hopeless. Probably mga kapatid, wala sa agenda ng babae ito na lumapit kay Jesus. Na kahit kasi at that time siguro, nakaupo na lang siya sa isang tabi. Hopeless, trying to survive every single day. At ang sabi ng verse 27 mga kapatid, she had heard about Jesus. So she came up behind him through the crowd and touched his robe. So gumagapang mga kapatid ang babaeng ito, gumagapang, hinawakan ang damit ni Jesus. Verse 28, ang sabi dito, for she thought to herself, if I just can't touch his robe, I will be healed. So hindi ko alam mga kapatid kung anong klaseng panampalataya ang mayroon sa babae. Siguro kung magkakaroon man ng paligsahan ng panampalataya, Jairus versus the bleeding woman, parehas mga kapatid, matindi ang kanilang panampalataya sa ating Panginoon. So itong babae na ito mga kapatid, dinudugo, may hemorrhage for 12 years. Nung marinig niya ang pangalan ni Jesus, and I submit it to you, na kaya niya narinig ang pangalan ni Jesus kasi narinig niya si Jairus na sumisigaw, tabi ni Jesus, sabi si Jairus, tabi kayo dyan, padaanin ninyo si Jesus, give way, Jesus is coming. So kaya ang sabi ng babae, Jesus, naririnig ang babae, Jesus. Kilala ko yung Jesus na yan. Nabalitaan ko yung Jesus na yan. Bumubuhay ng patay, nagpagaling ng mga bulag, ng mga pilay. So Jesus. Sabi ng babae, so mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Jesus na yan. I know I will be healed. Ang tindi ng panampalataya ng babae na yan. So, yung anak ni Jairus, 12 years old. So itong babae na ito, 12 years din na magkaroon ng hemorrhage. Siguro kung nag-start siguro ng ang hemorrhage ng babae, ganun din siguro yung sinilang ng anak ni Jairus. Parehas sila na 12 years. Right, parehas sila. Mayroong 12 years. Mga kapatid. So, not accident mga kapatid, kasi yung 12 years is a year of transition. So itong kung sa lalaki ka mga kapatid, pag bibinata, 12 years old, bibinata na sa panahon natin ngayon. So sa panahon natin ngayon, it's a year of transition. So matindi yung attack ng kaaway mga kapatid, dating sa mga ganyan. Matindi ang attack ng kaaway, pipigilan ka niya in season of transition. Napapansin po natin mga kapatid, pag ikaw ay nagta-transition from glory to glory, from mess to message, from test to testimony mga kapatid. Right?
Napapansin niyo ba yan? Aatake ang kaaway. Nandyan yung kaaway, mga kapatid. Pipigilan ka, not because of where you are, but because of where you are going. Alam kasi ni Satan, kapag ka nagsisimula ka ng magkanta ng praise and worship, sisimula ka ng mag-pray, umaakyat ka na sa mga kantahan ng praise and worship, pipigilan ka na. Siguro sa tama, may pa matulog ka na lang, huwag ka nang aakyat yan kay sa mag-praise and worship. Pipigilan ka na. Right? Pipigilan ka not because of where you are, but because of where you are going. Aatakihin ka ni Satan, mga kapatid, sa iyong isipan. Because Satan tried to attack you in the season of transition. Pero hindi porkit nakaranas ka ng problema, mga kapatid, ibig sabihin, may ginawa kang mali. No. Minsan, may ginawa kang tama. Minsan, may ginawa kang tama. Not because of where you are, but because of where you are going. Kung napapansin nyo, mga kapatid, kung kilala ninyo si Paraon, mga kapatid, sa Old Testament, katulad ni Satanas, mga kapatid, kapag pumasok ka sa season of multiplication, pipigilan ka bago ka pa makarating doon. So ang challenge ko sa inyo, mga kapatid, huwag mag-give up, huwag susuko. Bakit? In the season of transition, in the season of multiplication, yung warfare patindi na patindi. Because you are about to enter in the season of transition. Ang sabi ng babae, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Jesus na yan. I know. Gagalingan. So maraming mga opposition minsan, mga kapatid. Maraming opposition kahit minsan na kailangan natin gumapang all the way through miracle. And in the midst of all of that, yung babae na ito, he try his best na mahawakan ang damit ni Kristo. So look, anong nangyari? Very interesting. So anong nangyayari? Kasi nahawakan niya ang damit ni Kristo. Verse 29, mga kapatid. Immediately, the bleeding stopped. And he could feel in her body that she had been held on her terrible condition. Immediately, yung hindi kaya ng doktor for 12 years, ginawa lang ng Diyos in 12 seconds. Immediately, bleeding stopped. May mga bagay ka bang pinapanalangin? May mga bagay ka bang pinapanalangin 12 years na? Sinukuan ka na ng mga doktor, sinukuan ka na ng kaibigan, magulang, pero ang Diyos hindi ka susukuan. Because every time if you come to Him, He is a God of immediately and suddenly. Even if you are suffering from that situation for 12 years, ang sabi ng Biblia, immediately the bleeding stopped. And he could feel in her body. So naramdaman ng babae nito that she had been held on her terrible condition. And in verse 31, when Jesus realized, once that the healing power had gone out from him, so he turned around in the crowd and asked, who touched my robe? Who touched me? Hinawakan kasi ng babae yung kanyang robe. So nung hinawakan ng babae, Jesus, na-realize ni Jesus na may something power na lumalabas sa kanya kasi lumingon siya. Lumiko ng ating Panginoon. Ang sabi niya, who touched my clothes? Sinong humawak sa akin? Teka lang, Lord. Sabi niya, ang dami ng tao. Teka lang, Lord. Diba? Dami ng tao doon eh. Lumingon ng ating Panginoon. Who touched my clothes? Teka lang, Lord. Kasi yung mga tao naman dito, gusto kang mahawakan eh. Diba? Kaya pumunta sila dito, parang hindi. Yung iba maki-selfie lang. Lahat sila gusto humawak sa iyo. Tapos tatanungin mo kung sino humawak sa iyo. Yan ang sabi ng mga grounded people. Yung iba dyan, galing pa yan sa ako. Diba?
pa yan. So gusto lang mahawakan ka, di ba? Tapos, sabi ni Jesus, who touched my robe? Sinong humawak? Diba? Very interesting. Imagine ninyo ito. Kung ikaw si Jairus, na ikaw yung tagahawi sa mga tao, tabi, padaanin na si Jesus, come. Tapos maya, mamukat mo. Wala na si Jesus. Diba? Wala na si Jesus. Wala na akong hinahawi. Tapos paglingon mo si Jesus nandoon. May kausap. Di ba? May kausap. So meron palang sumingit sa pila yung babae. May sumingit sa pila. Sabi siguro ni Jairus paghirap, ako yung nakakuha ng number 1 sa gustong magpagaling. Diba? Tapos may sisingit. Wala namang number. So the question is, mga kapatid, what will you do? What will you do? Ano yung gagawin mo? Kapag dumating sa tagpo, while you are waiting, and God is working for somebody else, miracle. Alam mo yung pinakamasakit na tagpo, mga kapatid. Alam mo yung pinakamasakit na tagpo, yung naghihintay ka ng miracle mo. Tapos makikita mo yung miracle happening for somebody else. Alam mo, mga kapatid, dito kaya nasabi ko, the test of faith. Kasi yung faith dito, nadidelay. Delay yung faith. Kasi nga ang faith ay potent, sabi ko nga, active and powerful. Unless may delay. May delay talaga. Minsan nga sarili may delay din eh. Kasi matitesting talaga kung totoo ang faith mo kapag makaranas ka ng delay. Kung saan ikaw ay may sense of urgency. Kung saan ikaw ay may sense of urgency and emergency. Tapos mamukat-mukat mo. Pambira. Yung 12 years na natiis mo. Sabi siguro sa Diyos. Yung 12 years na natiis mo. Hindi mo man lang matiis kahit 1 week man lang. Unahin mo muna ako. Sabi ni Jairus. Unahin mo muna ako. Dying yung anak ko eh. Dying yung anak ko. Pero hindi kaya, mga kapatid, minsan dumaranas talaga ng delay. Because God is preparing for you. God is a very things that He had already prepared for you. So, anong gagawin? What will you do, mga kapatid? What will you do? If everyone else getting blessings and you don't, what will you do? What will you do? If Jesus is somehow paying attention to somebody else but not you, siguro dahil wala pa yung sa'yo kasi piniprepare ka pa ng ating Panginoon. Amen, Lord. Ang tagal mo nang humihingi, Lord, bigyan mo ako ng mahabang pasensya. Wala pa rin. Mainit pa rin ang ulo mo. So, ang hinihingi mo, mahabang pasensya. So, maghintay ka. Taste mo na. It is impossible na yung hinihingi mo ay piniprepared ng ating Diyos. Kasi ang sabi nga ng Biblia, weep for those weep and rejoice for those rejoice. Madali yung part na weep for those weep. Pero yung rejoice for those rejoice. Para mahirap yun. Diba? So, ano ang gagawin mo? What will you do if somebody else is getting a victory and you still waiting for your victory? What will you do? Kasi ang tunay na test of faith, mga kapatid, hindi waiting. The true test of faith is not waiting. It is the attitude while you wait. Na habang nag-aantay ka, mga kapatid, can you celebrate the victory while you're waiting for your victory? Ha? Kasi kung pinagpala ng Diyos yung kapitbahay mo, ikaw na sunod niya. Diba? Kapitbahay mo na eh. So ibig sabihin na nasa neighbor lang si Lord. Diba? So when God bless your neighbor, it means that God is in your neighbor. Wala naman
na siguro saysay pa na mainggit ka pa sa mga pagpapala ng kapitbahay mo. So, ibig sabihin mga kapatid, malapit ka na. Biro mo, katabi mo na eh. Katabi mo na yung pinagpapala. Ikaw na yung sunod. Right? Ikaw na yung sunod. So, maghintay ka lang mga kapatid. So, always remember mga kapatid, delay is not a denial. Hindi porkit na delay, sinasarado na ng Diyos ang pinto. No. No. You should wait, mga kapatid. We should have to trust God. Ang sabi na ng Isaiah chapter 14, mga kapatid, those who wait upon the Lord shall renew their strength. He is developing, mga kapatid. He is developing something in your life. So, do you have a kind of attitude? Do you have a kind of attitude that says, Lord, I know, wala pa yung sa akin. But while I'm waiting, I will trust you. Say it again. Say it again. Lord, habang wala pa yung sa akin, I will trust you. I will trust you. Amen for that. It happened mga kapatid. So, buti nga sa ano eh. Sa seeking joy. Kahit gaano kahaba yung pila, hintay ka pa rin. Hintay ka pa rin. Buti pa sa seeking joy, makahintay ka. Kahit gaano pa kahaba yan, makabili ka lang ng seeking joy. Di ba? Makakakain ka lang, di ba? Pero minsan mga kapatid, sa pangako ng ating Panginoon, hindi siya laging on time. Hindi siya laging on time in the time frame. Pero hindi ibig sabihin mga kapatid that the miracle is not in motion. Sometimes God is preparing. God is preparing for you a very things that He prepared for you. Ang sabi nga ni Jesus, who touched my robe? Who touched my clothes? At ang sabi ng verse 31, mga kapatid. Verse 31, ang sabi ko sa verse 31, Mark chapter 5. His disciples said to him, look at this crowd pressing around you, and how you can ask who touched me. Kasi yung babae, hinawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus. Kaya lumingon ang ating Panginoon, who touched me? Kaya ang sabi ng mga tao doon, sinong humahawak ni Jesus? Kaya yung proud people doon, mga kapatid, present around you, sabi niya. And then who asked me, who touched me? And then verse 22, tuloy-tuloy tayo sa verse 32, mga kapatid, ng Mark chapter 5. But he kept on looking around to see who had done it. And in verse 33, then the frightened woman, so ito na yung frightened woman, itong nagkaroon ng hemorrhage for 12 years. A frightened woman, trembling at the realization of what had happened to her, came and fell to her knees in the front of him and told him what she had done. And in verse 34 of Mark chapter 5, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Go and feast. Your suffering is over. I don't know who is this for. Hindi ko alam, sabi ng babae, hindi ko alam kung sino yung kausap ko. May sakit ako, pero pinatayo ako ng ating Panginoon para sabihin sa iyo that your suffering is over. Your suffering is over. Go and peace. Your faith had made you well. Your suffering is over. Napakaganda mga kapatid ng mensahe ng ating Panginoon. At diretso tayo sa verse 35. Pakahumaba na naman masyado ang ating medyo. While he was still speaking to her, the messenger arrived from the home of Jairus, and the leader of a local synagogue. They told him,
Your daughter is dead. Your daughter is dead. There is no trembling. The teacher now. Sabi nga ng tao, huwag mo nang abalahin si Jesus, patay na yung anak mo. Pero yung kaisa-isang anak ni Jairus, di ba? Kaisa-isang anak. So ang sabi ng tao na dumating na messenger, sabi na, huwag mo nang abalahin si Jesus, patay na yung anak mo. So imagine niyo siguro mukha ni Jairus, mga kapatid. Imagine niyo siguro mukha ni Jairus. Sabi siguro Jairus, sabi ko na ba, ako yung nakakuha ng number 1 sa gusto magpagaling. Tapos sumingit ka, ayan tuloy namatay. Diba? Namatay. He must be devastating, mga kapatid. So here, na ang kaisa-isang anak ni Jairus ay namatay. But titingnan natin sa verse 36, mga kapatid. But Jesus overheard him and said to Jairus, don't be afraid. Don't be afraid. Have just faith. So ano yung second test of faith? The second test of faith. So yung first test of faith, nung nakaraan natin premier, is delay. So the second test of faith is death. Kasi may dumating na messenger, mga kapatid. At ang sabi niya, patay na yung Jairus. Right. So the first test of faith is delay. It's delay. Look at this, mga kapatid. So habang nag-argue sila, huwag ka mag-alala. Your faith has made you well. Your suffering is over. Siguro mga kapatid, yung kay Jairus has just begun. Di ba? Kasi namatay. Kasi nung dumating yung messenger, ang sabi, your daughter is dead. Huwag mo nang abalahin si Jesus. Look at this. So, may sakit yung anak ni Jairus. At ang sabi ni Jesus, don't worry, I got this. Pagkatapos namatay. So, naranasan niyo po ba yan, mga kapatid? Na before it's getting better, it get worse. Naranasan niyo ba yan? Before it getting better, it getting worse. Na bago bumuti, sumasama siya muna. At parang darating talaga, mga kapatid, sa sitwasyon na walang-wala ka ng pwedeng lapitan, walang-wala ka ng pag-asa, tapos may messenger na dumating at sasabihin sa iyo na huwag mo nang abalahin si Jesus. So, this messenger, mga kapatid, recommend you to quit. Recommend to quit, mga kapatid. To give up. So, look, mga kapatid, hindi si Jairus ang gustong sumuko, kundi yung mga tao na nakapaligid sa kanya. So nangyari na ba sa inyo yan, mga kapatid? Yung wala ka naman planong sumuko, tapos sasabihin sa iyo ng kaibigan mo, sumuko ka na. Nag-away naman kami. Magpakamatay ka na, grabe, away lang, magpakamatay na. Diba? Because, mga kapatid, some of your friends and people around you to recommend you to quit, to give up, to throw the towel. Pero ang sabi ni Lord, mga kapatid, no. Don't be afraid. Keep on believing. Diba? Sabi na Jesus. So the fact said, she's died. But the truth is different from the fact. Kasi ang sabi ng fact, she's dead. Na? Ang sabi ng fact is dead. But the truth said, Jesus, I got this. Diba? So kahit mga kapatid, kahit anong pinagdaanan natin sa ating buhay, mga kapatid, kahit anong pinagdaanan natin sa paningin ng mga tao, parang sabi ni Jesus, I got this. Wag mong pansinin yan. Don't be afraid. Only believe. Have a faith in Him. Keep on believing. Amen. So, naniniwala ka ba? Naniniwala ka na nung una, di ba? Naniniwala ka na nung una. Bakit ngayon susuko? Na
Nanampalataya ka na noong una, ngayon ka pa ba susuko sa second test of faith? Napagtagumpayan mo nga yung dili. Diba? Kaya mo rin pagtagumpayan ang death. So in other words, mga kapatid, ang sabi ni Jesus, don't you remember what they say. Remember what I told you. Huwag nating pakinggan ang sinasabi ng iba. Pakinggan natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang sabi ng Scripture, He will make a way when there seems to be no way. So laging may pag-asa, mga kapatid, pagdating sa ating Panginoon. And now, mga kapatid, may imagination, mga kapatid, suggest mga kapatid, na noong una, mga kapatid, noong una na si Jairus, una lagi ka mahawi-hawi kay Jesus, mga kapatid, mahawi siya sa mga tao. And now, at this point, mga kapatid, si Jesus na mismo ang naglilid kay Jairus. Para sabihin sa kanya, mga kapatid, come on. Huwag kang susuko, come on. Huwag kang matakot. Don't be afraid. Keep on believing. Just have faith. Diba? And I believe, mga kapatid, marami sa atin na ganito ang testimony. Noong una, parang excited ka, parang passionate ka, pero dumating yung delay, dumating yung death, mga kapatid, through the point na hindi mo akalain na makakasurvive ka pa. Pero binago ng ating Panginoon ang posisyon. Siya mismo ang pumunta sa unahan mo. Tinutulungan ka mismo ng ating Panginoon. Hinawakan niya mismo ang kamay mo at sinabi niya, come on, don't be afraid. Don't be afraid. You made it through. Right? You made it through not because you're strong now. Not because you are educated. Right? God leads you through it. Sinamahan ka ng ating Panginoon through it. It making sense, mga kapatid. Sabi ni Lord, don't be afraid. Alright? Diretso tayo sa verse 37. Then Jesus stopped the crowd and wouldn't let anyone go with him, except Peter, James, and John. The three brothers. Peter, James, and John, the three brothers. So nung iniwan ni Jesus, mga kapatid, yung crowd, mga tao, at sinama niya lang si Peter, James, and John. Tatlo lang ang sinama. Iniwan niya yung lahat ng tao na, yung crowd people, mga kapatid, iniwan niya. Sometimes, mga kapatid, yung mga partners niya, pwede niyong isama niya. Pwede niyong isama yan sa breakthrough, yung mapagkakatiwalaan, pwede niyong isama sa breakthrough. Pero hindi lahat pwede. Dito, mga kapatid, si Peter, James, and John, of course, sila yung three brothers, mga kapatid. Sila yung partner ni Jesus. Sometimes, mga kapatid, di pwedeng isama lahat. Pasaway, hindi na. So, tingnan natin sa verse 30. When they came to the home of Jairus, the synagogue ruler, Jesus saw much commotion, weeping, and wailing. Pagdating nila doon sa bahay ni Jairus, kita nila yung mga tao. Pagdating nila, may commotion. Of course, siyempre may patay. May commotion. May crying, may iyakan, kasi nga may patay. And of course, may wailing. Malamang may nagsisigawan doon, di ba? Nagsabong, nagsisigawan. Kasi nga may patay. Iba pa naman sa atin minsan, pag may patay, may sabong. So, 39, verse 39 ng Mark chapter 5. Basahin natin dyan sa inyong mga Bible. He went inside and asked, why all this commotion and weeping? That child is not dead. She patulog lang. So ang sabi siguro ng matao doon, Jesus, bakit kayo umiiyak? Why are you crying? Ang sabi ni Jesus. Look at this, the child is not dead. The child is not dead. He's just asleep, natutulog lang. Diba? Ang sabi ni Jesus, ba't kayo umiiyak? Hindi siya patay. Tulog lang siya.
So look at this. Kasi sa Jewish culture, may tinatawag silang crying lady. Crying lady. In Jewish culture, mag-arkilas lang ang tao na para iiyak lang, di ba? Iiyak lang doon pag may patay. So para para hindi malungkot, di ba? Yung funeral. Mag-arkilas ka dito. So mag-hire sila ng taga-iyak. Ikaw, Pedro, pwede kang iyak doon 1,000 per day. Ikaw, Juan, pwede kang iyak. Di ba? 1,000 din per night. Di ba? So, wala kayong ibang gawin. Wala silang ibang gawin kundi umiyak lang na umiyak. Cry. Hindi nila kilala actually yung patay. Inarkila lang sila. Crying lady sa Jewish culture. Right, tuloy tayo. Crying lady. Diba? Para magka-create sila ng atmosphere of sorrow. Kaya nag-arkila sila ng crying lady. So, iyak lang ng iyak doon. At pagkatapos dumating si Jesus, mga kapatid. Sabi ni Jesus, ba't kayo umiyak? Ba't kayo nagkakagulo? Hindi yan patay. Tulog lang yan. Look at this, mga kapatid. Sa tingin ng mga tao, patay. Pero sa tingin ni Jesus, tulog lang. So the same girl, but different conclusion. So ang sabi ni Jesus, stop weeping. Stop weeping. Now the question is this, mga kapatid. Are you crying for something that you can still rescue? Iyakan mo ba yung mga bagay na kaya mo pang i-recover? Umiiyak ka ba sa mga bagay na pwede pang ipag-pray? Right? Iniiyak ka mo ba sa mga bagay na may pag-asa? Kasi sabi ni Jesus, stop weeping. Bakit mo iniiyakan yan? Hindi yan permanente. Tulog lang yan. Pansamantala lang yan. Sabi, so why are you crying for something that you can recover, you can still recover? Why you are crying for something that you are still rescued? Oo, alam ko bumagsak ka noon, pero pwede ka pang mag-take ng example, di ba? Stop crying, sabi ni Jesus, stop crying. Sometimes, alam mo ang sabi ng doktor, di ba? Wala nang pag-asa. Sabi ng doktor, wala nang pag-asa. Pero may Diyos ka na nagsasabi sa inyo na may daan para sa mga walang daan. Are you waiting for something that you can still rescue? Kaya mo pa naman pag-pray. Bakit mo iniiyakan? Ang sabi ni Jesus, tulog lang yan. Hindi yan patay. Hindi yan permanente. Pansamantala lang yan. Pagdaanan mo lang yan. Diba? Huwag mong tambayan. Of course. Ipanalangin mga kapatid. So magtiwala ka lang ang kakayanin natin. Kakayanin ng ating Panginoon mga kapatid. Ang sabi ng Lord mga kapatid, hindi yan patay. Tulog lang yan. Tingnan nyo mga kapatid ang sabi ng verse 14 ng Mark chapter 5. Tingnan nyo ang sabi ng verse 14. And the crowd laughed at him. But he made them all leave. And he took the girl's father, mother, and his 3 disciples into the room where the girl was lying. So, yung binayaran ng tag-1,000 per night, mga kapatid, tumatawa sila. Bakit kayo tumatawa? Binayaran kayo para umiyak, hindi tumatawa. Kaltas na yun. Diba? Bawas na yung talento nila. So those professional mourn should be crying. Pero nung sinabi ni Jesus, mga kapatid, she is not dead. She just asleep. And the crowd loud, ha ha. Sabi nila, tumatawa na. Kita mo naman, patay yan eh. Diba? And the crowd people tumawa. And this is the third taste of faith. Desperate. Because sometimes, if you talk about faith, people will laugh at you. Minsan pag pinag-uusapan mo yung panampalataya, ang gagaling ka, pagtawanan ka ng iba.
Minsan pag sinishare mo na you should be faithful in giving kahit walang-wala ka ng pera, pagtawanan ka. Minsan pag sinabi mo na, lilipat ako sa 6 floor, 1,000 square meter, minsan mga kapatid, pagtatawanan ka. Because you are walking by faith and people laugh at you, ridicule you, mga kapatid, for the very things that you do. Pero po mga kapatid, pag nandoon ka na sa success, pag nandoon ka na sa 6th floor, mga kapatid, wala nang nakakatawa sa why? Because your faith has been tested in your disbelief. But he made him only, and he took the girl father and mother, mga kapatid, and his 3 disciples, mga kapatid, lying. Pinalis nila yung mga kapatid. Skip muna natin ito. Magmamadiyari tayo sa background. He made him olive. Ang sabi ni Jesus, okay, at tinilas muna tayo. Peter, James, pasok. John, pasok, and the parents, and the rest go out. He made them all leave. Nung pumasok sila sa kwarto, verse 41, mga kapatid, ang sabi dito, holding her hand, he said, Talita ko, which means, mga kapatid, little girl, get up. And verse 42, and the girl who was 12 years old immediately stood up and walked around. They were overwhelmed and totally amazed, mga kapatid. So kailan nangyayari, mga kapatid, yung miracle? Noong nawala lahat ng mga doubters. Sometimes fear and doubt can exist at the same time, but God wants to eliminate that in your life. So whatever dead situation in our life, dead finances, dead relationship, dead passion, dead dreams, ano man, mga kapatid, yung patay sa iyong buhay, always believe Jesus. Always, mga kapatid, believe that Jesus has a resurrection power. Jesus has a resurrection power na kaya niyang buhayin ang lahat ng mga dead situation sa ating buhay. At hayaan na magmamanifest ang resurrection power ng ating buhay. Yes, ang faith natin, mga kapatid, may delay, may death, may disbelief. Pero anong mang test of faith, mga kapatid, when we believe, because we know that God will lead you through. God will lead you through. Natutulungan ka ng ating Panginoon, mga kapatid, na malampasan ang lahat ng mga disbelief sa ating buhay. Hindi ko alam kung anong season ka ngayon. Maybe in the season of belief, the season of disbelief, maaaring tinitingnan mo, season of delay, death, wala ng pag-asa, mga kapatid. At hindi naniniwala na kayang gawin ng ating Panginoon. But regardless, mga kapatid, kung ano mang stage are you in your faith, God will lead you to. Don't be afraid. Don't be afraid. Only believe. Hanggat, mga kapatid, hanggat kasama natin ang ating Panginoon. Hanggat kasama natin ang buhay at nagbibigay ng buhay. Lahat ng mga dead situation in our life can be resurrected in the name